silent killer pala ang isa sa reason is the transfer fee, yung bigla ang gastos, like may mag-aaya sa atin na, uy, tara, coffee naman tayo, tara, milk tea naman tayo, samgyup tayo, without allocated enough budget for that. So, I think one of the reason, the allocation ng budget natin, yun talagang isa sa reason bakit ang nauubos talaga. And that's the silent killer for me. Kasi na-experience ko rin siya on my own. Na hindi ko na-identify na yung mga maliliit na bagay pala or maliliit na akala natin maliliit lang pero pag pinagsama-sama, malaki pala siya. I think is yung mga subscription. Oh. Yes. Like, for example, nakinig lang tayo sa music, may ads, di ba? Like Spotify or YouTube. So, minsan isip natin, ayoko nang makinig ng ads. So, kaya magpe-premium na lang tayo without proper budgeting na wala naman talaga naka-allocate doon. Right? So, I think that's one of the most common mistake ng mga Filipino people na akala nila maliit lang 149, 150, 200. Pero, pag pinagsama-sama mo sila per month, malaki pala siya. So, syempre, I have a lot of clients na rin na tinuturuan how to proper handling finances, how to do proper budgeting, smart budgeting. So, for me, paano ba natin ma-allocate ng tama yung budget natin kapag hindi natin alam kung paano talaga tayo magsisimula? First thing first is kailangan alam natin kung saan napupunta yung money natin. So, for me, for my personal experience, ang ginagawa ko po is alam ko na, bago pa dumating yung sweldo, alam ko na kung saan naka-allocate yung budget. So, hindi ka mahihiya na mag-say no kung sino man yung mag-aaya sa'yo, friends man yan, relatives man yan, or minsan self mo kasi, I deserve this. Diba? So, yan yung nakakasira talaga ng budgeting allocation natin. Ayan. So, for me, kailangan po natin gawin is that kailangan alam po natin, nakalist po kung ano po yung mga kailangan natin gastusin day by day. Pero bagay nyo kayo na isa sa mga silent budget killers ay yung unplanned o unallocated na expenses. Paano naman natin ipo-proportion dun sa income natin yung allocation naman? Kasi pwede naman sabihin, ay 50% na to i-allocate ko sa deserve ko. Okay. Advisable ba yung ganun? Actually, that's one of the common sakit ng ating mga kasama din, most likely. But for me, kailangan lang talaga maging discipline. And you have to be responsible with your finances. Yes, mahirap talaga siya, pero kapag naging seryoso tayo sa ating finances, na gusto talaga natin na makaipon, gusto talaga natin na matuto, maging responsible. So, dapat alam natin kung ano ba yung categorize. The needs, the wants, and of course, saving or investing. So, something like that. So, yes, marami talagang hindi nakakaalam kung paano siya gawin. But marami namang way paano natin siya malalaman or may identify. But you have to learn and you have to grow as well doon sa pinag-uusapan natin about finances. It's a broad topic po kasi. So, kailangan i-value talaga natin siya. Pero bigyan mo naman kami ng idea paano namin properly ma-allocate yung budget namin. Bawa, ganito yung ina-expect ko na sasakurin. Ilang percent ba nito ang dapat sa pang self-love? Ilan ba dito yung pang... Paano po ba yung gano'n? I love that topic, no? So, I love that question. So, common talaga, meron naman kasing budget rule, which is 50% for your needs, 20%, 30% for your wants, and 20% for your tithing, or for your investing, or for your savings. So, of course, before ka sumahod, alam mo na dapat kung ano yung nasa listahan mo. Ito, pambayad sa rent, pambayad sa water, pambayad, especially the food, hindi natin pwedeng kalimutan. Kumbaga, yung pinaka-importante muna dapat, yung kailangan nating unahin. Yun. Yun. Kaya mga kasangbahay natin, dapat meron din silang idea, no? Ano ba dapat yung paglaanan ng pera nila para hindi lahat nauubos? Yes. Pero ito po, kung halimbawa meron po akong extra na 5,000 na pera, o nagkaroon ako ng sideline, no? Saan ko ba po pwedeng magandang ilagay ito? Sa ipon ba? Mag-invest ba ako? Magbayad ba ako ng utang? O mag-travel na lang ako kasi sayang naman ito eh. Kita ko ito na extra.
Yes, I think we deserve all of that naman eh. Kung ano ba talaga yung priority natin. Okay, so marami namang tao, ang priority for now is the budget. Maraming priority is magbayad ng utang if may utang sila. Or, minsan naman yung iba, ina-allocate talaga nila sa pang-travel. Kasi, syempre, hindi Sobra naman, nila yun. yes, hindi naman pwede na palagi lang tayo ng work, right? Tama. Yes, so we have to enjoy din kung ano yung pinaghirapan natin. So, for me, if ever na may extra 5K tayo, kailangan malaman natin kung ano ba yung priority natin. Is it magbayad ng utang? Kung yun talaga yung pinaka-priority natin na identify natin siya, is dapat dun mo siya i-allocate. Minsan kasi yung ibang tao, ginagastos nila, hindi pala para doon. So, ganun siya. It varies kung ano yung meron, depende sa sitwasyon ng tao depende sa ngayon. situation. Yes. Eh wala naman akong utang, Yes, di ba? May yes. savings naman ako. Eh di mag-travel tayo. Yes, Go. mag-travel fund, di ba? Bongga. Okay. Pero paano may iwasan yung sweldo today, tapos pedya di peligro tomorrow? Kasi Nako. ganun, di ba? Parang 5 days bago magsahod, ayan Yan. na. 50-50 na lang yung pagkain, ganyan. Yes, Saktuhan na lang, wala nang angkas-angkas, mubit-mubit, ganyan. Okay. Ano na lang ngayon? Jeep-jeep muna. Oh. Uy, lalo na ngayon na kasi malapit na yung sweldo. So marami sa mga kababayan natin, baka pinagkakasya na lang yung last nila na 200 pesos. True yan. Actually, ang dami ko din nakausap na ganyan. So, yan yung iniisip nila kasi maraming tao, alam niyo yung tinatawag na one-day millionaire. Oo, meron. 'Di ba? So, may mga tao, well, in my experience, may mga tao ako nakakausap na pagdating ng pera, okay, sige, tara kain tayo ganyan, tara mag-shopping tayo, tara saan tayo magpupunta. 'Di ba? So, without analyzing, para saan ba tong pera ko na to? Para saan ba tong sweldo ko na to? Sahod ko na to? So kung hindi yan para sa gala, kung hindi yan para sa shopping, bakit mo siya gagastusin? So for me, marami talagang tao ang nakaka-experience na sahod now, suffer later. So, petsa di peligro later. So, dapat yun nga, again, babalik lang tayo sa basic. You have to identify ano ba yung kailangan mong i-allocate for the wants. Kasi yung petsa di peligro nang gagaling yan sa mga gusto natin eh. Sa mga hindi natin inaasahan na I deserve this. So, ganun siya. So, para maiwasan natin yung petsa de peligro, kailangan i-identify natin malaman natin kung saan natin gagastusin talaga yung sinasahod natin. Tama. Yun. Pero sa opinion mo, Miss Riza, ha, nakakabawas ba talaga sa bigat ng utang natin? Kung uutangin muna natin yung ibabayad natin ng buo dun sa nauna natin na loan. Kasi para sabi nila, uutang na lang ako sa iba para wala na tong interest. Bayaran natin. Tapos ganun Okay. at ganun yung ginagawa nila. Totoo ba yun? Yes, actually, yes, totoo naman siya. Pero, it depends kung yung utang mo, kailangan mong isipin kung yung utang na yon is malaki ba yung interest. So, syempre, of course, we have loans. Like, for example, may credit cards tayo or meron na mga digital or loan app ngayon eh, na bigla-bigla na lang magte-text sa'yo, bigla-bigla na lang makikita mo sa social media na mabilis lang ma-approve, di ba? So, kaya marami talagang nababaon ngayon sa utang. But, ang common mistake talaga ng tao is ganun talaga yung ginagawa nila. Like, mangungutang para pambayad ng another utang. But, hindi siya mali at hindi rin naman siya tama. Kasi common naman na ginagawa is kailangan, kung ganun yung gagawin mo, unahin mo muna kung ano yung malaki yung interest. Kasi kapag binayad mo lang din sa same na may interest, mas lalo tayo mababaon sa utang. Ganun. Pero sa mga gumagamit naman ng mga credit cards or credit cards, ano naman yung pros and cons nito compared sa magka-cash na lang or magde-debit ako? Yes. Okay, so marami ako nakausap. Uy, mag-credit card ka. Ayoko dyan kasi hindi ako para dyan. Kumbaga natatakot sila kasi alam nila na hindi nila yun yung limit. Alam nila na hindi nila makontrol yung sarili nila pag nag-i-spend sila. Kasi sabi nga, 'di ba, kapag nag-i-spend ka, hindi mo talaga chini-change yung sarili mo. Kumbaga, nire-reveal mo kung sino ka talaga, kung paano ka mag-handle ng finances mo. But sa credit card, it depends eh. Kasi may mga tao naman na magaling maghawak ng credit card. So it depends on how you manage it.
wisely. So may mga tao, of course, na ginagamit ito for emergency, real emergency. Merong iba na isang click lang, isang swipe lang, andyan na. Right? So, ang dami ko na-experience na ganyan na isang click lang, isang swipe lang sa website, sa app, di ba? So, automatic na akala ng tao, yung credit card limit is sarili nilang pera. Oo nga. Di ba? But actually, it's utang, another utang. So, if ever nagagamit man tayo ng credit card, make sure na alam na, may bibilhin tayong isang bagay, alam natin na twice, kaya natin siyang i-afford before natin siya bilhin.